Ako si Israel, potits ng batang 90s. Hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin sa buhay. Kung pinagdadaanan mo ang pinagdadaanan ko, tara, samahan mo ako. Daily vlog number 3, ang spark plug. At dahil maganda nga ang panahon ngayon, naisipan kong linisin yung NMAX ko. Fully paid, 3 years ago. Tamang punas lang kasi matagal ko rin siyang hindi nagagamit at napatambak na rin. Maputi kasi dito sa amin. Sobrang pangit ng panahon ngayon, hindi mo alam kung kailan uulan. Kaya nakakatamad na rin maghugas at ilabas yung motor ko. Paminsan-minsan na lang nga siya nagagamit. Ayan, medyo mainit na dito. Kaya diretso punas lang. Hindi ko na siya winax kasi sayang lang. Uulan rin naman mamaya eh. At dahil nga nauho ako, uminom muna ako ng tubig ulan. Malulunod pa. Mahirap nga pala tubig dito sa amin. Kaya lang tubig ulan, iniipon namin. Sumumpong na naman nga ang ulan. Kakapunas ko lang, umulan na naman. Kulang na lang kumutan ko yung motor ko para di mabasa. Pero wala tayong magagawa, napakaulan talaga ngayon ng panahon. Nakita ko nga, sira na yung alulod namin. Kaya inayos ko na rin. Pinwesto ko na nga yung hagdanan. Wala naman akong problema sa matataas kasi wala akong fear of height. Mas takot pa nga akong maiiwang mag-isa. Mas may tiwala pa ako sa hagdanang to kaysa sa relasyon ngayon. Hindi ka basta-basta mapopol dito. Natatakot lang ako kasi baka tamaan ng kidlat. Baka dito ko pa maramdaman yung matagal na kilig na hinahanap ko. Hindi pa ako tapos tinawag na ako nung anak ko. Ihatid ko na doon siya sa school nila kasi may exam pa siya. At habang pa uwi nga, dumaan muna ako sa bilihan ng ulam. Siyempre, paborito kong kalabaw at sabaw ng goto. Malapit na ako sa bahay nung bumuhos ang ulan. Grabe, hindi pa pinagbigyan. Sa gutom ko nga, hindi na ako nakapag-BS o nakaligo. Halos maubos ko yung laman ng rice cooker namin. Tinatanong nga ako ni mama kung magpapahabol pa daw siya ng kanin. Pero sabi ko hindi na, okay na. May lakad kasi ako mamaya eh. 6.5 hours later. Kaarawan din ngayon ng kaibigan ko. Kaya iniisip ko kung ano bang bagay na nasa akin na pwede kong isole. Hindi, biro lang. Imbitado talaga ako. Kaya nagready na ako. At sa pagsuot ko nga ng damit kong ito, napansin ko na shit, laki pala ng tiyan ko. Di ko na lang pinansin. Kasi sabi ko nakaitim naman ako. Kaya nagpapogi muna ng konti at umalis na ako. Pero patuloy na pinagdaanan. Ito hindi ko alam nila nanay nila tatay. Quiet please. Pero gusto kong magpasalamat sa kanila sa lahat Siyempre, lahat ng ng meron. Yes, tama. Ito, matagal ko, hindi ko alam, basta bahala na, pero alam kong deserve niya. Yes! Deserve niya to, deserve niya. Kasi matagal ko rin kami kasama. Okay, kinikilig? Yes. Okay, Mike. Ako? Talagang ako? Stop it. Get some help. May late pa. Para si Silvan. Baka may panyo pa dyan. Sana all. Grabe, kinilig talaga ako dito sa part na to. Sino ba na bang hindi kikiligin?
eh nag-propose na yung kaibigan ko. Sabi nga nila, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Eto na nga, sana naman kaibigan ko ang ikakasal. Ay, grabe. Sana all. At yun sa wakas, nakauwi rin. Mag-alas 4 na rin. Buti na lang, pinagbuksan pa ako ni mama. At habang nakahiga nga, kinikilig pa rin ako. Iniisip ko kung kailan ako huling nakaramdam ng kilig. Yun, naalala ko na. Nung inayos ko yung motor ni tatay, nakurente ako ng spark plug. Kaya hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam.